Jacob, kasi dito ay nagdesisyon siyang bumalik sa lupang pangako, ang lupang binigay kay Abraham. Now, take note na ang pag-alis ni Jacob mula sa land of Abraham, land of promise na binigay kay Abraham, ay narinig natin nung tayo ay nagbasa na Genesis 28. Doon nagsimula ang journey ni Jacob papunta sa Haran. Genesis 28. Now, 28, 29, 30, 31. Nasa ika-4 na chapter tayo pagkatapos ng kwento ng pag-alis ni Jacob sa Genesis 28. Ngunit itong 4 na chapters na ito, mahaba na pala ang tinakbo ng panahon. No? So in chapter 31, as we read and we heard, Jacob had actually stayed in Haran for 20 years. So, palagi ko, that's another reminder sa atin when you read the stories of the Bible. Hindi porket 4 na chapter pa lang, ibig sabihin po nyo, ilang buwan lang ang nakalipas. You have to pay attention to the indications of time. No? From Genesis 28 to Genesis 31 is a 20-year story. No? So, tumanda na si Jacob ng 20 years. At itong 20 years nito ay nahati sa ganito. Yung unang 7 taon, ginugol ni Jacob sa kanyang paggawa sa household ni Laban upang sa ganon makamit niya sa kasal ang kanyang unang asawa, ang panganay ni Laban na si Leah. No? O hindi ito plano niya. Plano niya actually ay si Rachel ang gusto niya, no? Ngunit ang costumbre noon ay hindi pwedeng lumaktaw, no? So kailangan mag-aasawa muna yung panganay at yung pangalawa, no? Bago ang pangalawa. Okay, so nung malaman ito ni Jacob, sabi nga niya sa verse 41 natin pong binasa, so verse 41 ito, another 7 years ang kanyang ginugol na nagtrabaho siya upang sa ganon ay makuha naman niya ang kanyang talagang gustong mapangasawa, si Rachel. No? Ang tawag po natin dito sa ganitong sistema ay mohar, no? Kung saan sa kasalan kailangan ang dowry, no? O bayad dun sa pamilya ng iyong mapapangasawa, kapatid. At dito ang bayad ay hindi lang pera, kung hindi yung panahon ng paninilbihan. No? So isipin nyo kung ganyan ngayon, di matanda ka na bago ka makapag-asawa. No? So, now, pagkatapos niyan, sabi nga ni Jacob, ang balanse namang 6 na taon, siya ay namasukan bilang tagapag-alaga ng flock, no? Ng mga kahayupan, no? ni Jacob. Isipin ko anong klaseng kahayupan. Ibig sabihin nun yung maraming alagang hayop ni Jacob din. Sabi nga natin, noong panahon yun, ang kayamanan ay sinusukat sa dami ng alagang mga hayop. No? Kasi nga naman, ang panahon yun, hindi uso ang pagkakaroon ng lupa. Ang mga tao ay palipat-lipat ng kanilang tahanan. Mga nomads. No? Now, nalaman din natin sa paglalahad na kung si Jacob ay tuso, yan ang dahilan kung bakit kailangan niya umalis for 20 years. Nag-away silang magkapatid na kambal. No? Naging tuso si Jacob sa pagkuha niya ng mga
karapatang mana dapat ni Esau, no? So anyway, kung si Jacob ay tuso, may nakaharap siya dito ng katapat niya. Kasi sabi nga sa verse 41, sa 6 na taong paninilbihan ni Jacob kay Laban, 10 beses pinalitan ni Laban ang kanilang wages. So, ibig sabihin, pabago-bago yung sweldo, no? So, minsan mataas, minsan mababa, no? So, parang pang pinakita na talagang napaka-controlling netong si Laban, no? Now, yung ganitong characterization ay nakakatulong sa atin upang finally ay marinig natin nga dito sa kwento na nagdesisyon na si Jacob na it is time to leave Laban. At syempre, pag-alis niya doon, babalik siya sa lupain ng kanyang mga amain mula kay Abraham, and there will of course be the great challenge to again meet his brother Esau after 20 years. No? So, yun naman ang naghihintay sa kanya sa kabila. So, it's a choice, no? Siya ba'y magtutuloy dito sa kanyang pakikibagay sa kanyang father-in-law, yan, na si Laban, o will Jacob take the challenge of facing his brother Esau after 20 years? Na alam niya, ang huling eksena ay gustong patayin ni Esau etong si Jacob. So, yun ang choice niya, no? Now, how does he go about his choice? Okay, now, bago natin po pasukin yung mga detalye ng kwento, it is good for us to keep in mind na sa atin pong binasang ito na mahabang mga kwento, sabi ko nga sa inyo, 55, no? 55 verses all in all, pwede po nating hati-hatiin ang mga verso sa 4 na bahagi, 4 na eksena, para higit natin na maunawaan ang takbo ng kwento. So, we can make a kind of an organization ng chapter, outline of the chapter in this manner. No? So, una, mula verse 1 to 16, ito ang unang eksena. At dito, ang pangyayari ay ang pagdidesisyon ni Jacob at ng kanyang buong pamilya, that means yung kanyang dalawang asawa, si Leah at si Rachel, hindi na kinonsulta yung si dalawa pa, si Bilha at si meron pa siya dalawa, di ba? Silpa. Kasi naman si Bilha at si Silpa ay mga concubines, no? So, sila ay extension ng dalawa, no? So, mga maids ng kanyang mga asawa. So, ang kinonsult ay yung major wife, no? Si Leah at si Rachel. Okay. So, and then, ang ikalawang bahagi ng kwento ay mula sa verse 17 hanggang sa verse 21. At dito naman ay ininanarate sa atin yung pagpuslit, no? Yung pag-alis ng panakaw ni Jacob at ng kanyang pamilya. So, kailangan nilang lumisan na hindi nagpapaalam ng maayos. At ito'y sapagkat syempre hindi niya alam kung anong magiging reaksyon ni Laban. Kaya ginawa niya yung gano'n. But we will see that even in deeper study pagkatapos, no? And then, yung 22 hanggang sa 25,
kung mapansin ninyo, ito naman yung pagtugis ni Laban kay Jacob. Kasi nga, nalaman niya, umalis na hindi nagpapaalam. No? So, tinugis niya. And then, of course, ang huling bahagi ay mula po sa verse 26 hanggang sa dulo ng atin pong kabanata, kung saan mayroong kwento ng covenant ni Jacob at ni Laban. Now, alam niyo, isang bagay na mapapansin niyo rito sa pagkaka-outline na ito ng pag-uwi ni Jacob patungo sa Promised Land, itong ganitong eksena ay magaganap uli sa Bible afterwards. Magaganap uli sa Bible afterwards sa bayan ng Israel. That's something very remarkable. Sabi natin si Jacob, ang other name na ibibigay sa kanya ay Israel. Ito'y matutunghayan natin sa mga susunod na kabanata. No? Jacob will be given by an angel a new name, Israel, meaning somebody who wrestles with God. No? Israel. No? So, makikipag-wrestling siya kay God. No? That will be in the next chapters, of course. No? Pero, itong kwento ni Jacob will actually be the script of Israel. So, dito, departure. Dito, flight. Dito, pursuit. At dito, covenant. See? Yan ang mangyayari sa Israel in the time of Moses. Kung si Jacob ay umaalis kay Laban after 20 years of slavery, Israel will leave Egypt after 400 years of slavery. The departure in the Passover. Nagugunitain din natin next week. Di ba? So, ang Last Supper ay Passover. No? And then, katapos umalis ang mga Israelita, they will be on flight. No? Ito yung pag-alis nila ng gabi ng Passover. No? And then, they will be pursued by the Pharaoh. No? And this will happen dun sa Red Sea, kung saan matapos mag-crossing si Moses at ang buong Israel, sila ay tutugisin din ng Pharaoh. And then of course, you know, what happens in Sinai? In Sinai, Israel this time will make a covenant with God. So makikita nyo, mayroong gustong ipalabas itong kwentong ito. Hindi lang ito basta-basta isang kwento tungkol kay Jacob, but dito ay para bang binibigyan niya tayo ng magiging pattern din ng kanyang mga ninuno. No? So, yung magiging kwento ng kanyang mga ninuno ay una ng dinaanan ni Jacob. That is something that is interesting to note dito po sa pangyayaring ito. No? Okay, now let's go through each of the sections. No? Isa-isahin natin yung mga eksena. Unahin po natin yung kanyang departure sa 1 to 16. Okay. Now, ano ang bagay na mahalagang manotice po natin dito sa departure na ito ni Jacob? First, we take note na bagamat may mga dahilan si Jacob, may mga human considerations, may mga human issues kung bakit
nagdi-decide si Jacob na umalis? No? Ang isa sa mga rason na kanyang ibinibigay ay, no, sabi niya, delikado na ang kanyang buhay. No? So more and more, sa bawat araw na lumilipas, lalong nadarama niya na ang treatment sa kanya ng kanyang mga in-laws, hindi lang si Laban, kung hindi pati yung mga kapatid na babae, kapatid na lalaki ni Rachel at ni Leah, parang pinagbabalakan siya ng hindi maganda. No? Bakit? Kasi napansin nila yumayaman siya. No? Sabi nga dito, ang lumalaki ang kawan ay hindi si Laban, kung hindi si Jacob. No? Mas dumadami na yung kanyang mga alaga na mga hayop. No? So, pinagbabalakan nila. At dahil dyan, Jacob started to discern. Now, the thing that we take note is that bagamat meron itong mga human consideration na ito, still, ang huling dahilan kung bakit kailangan gawin ni Jacob ang lahat ay may pahiwatig ang Diyos. Yan palagi, no? Hindi siya natatapos doon sa human reason. No? Ito yung mga human reason, pero sa dulo nito, sabi sa kwento, may pahiwatig ang Diyos na ito nga ang dapat niyang gawin. So in short, Jacob was not only deciding. Jacob was discerning. No? May pagkakaiba yung decision sa discernment. No? Yung decision, ang decision po ay human effort, human action. Ha? Kapag tinitignan mo kung anong mas pabor, positive, negative, considering finances, considering health, kaya, no? Human consideration, then that is just decision making. No? Pero ang isang decision making, nagiging discernment kapag yung decision mo ay hinahanapan mo ng confirmation kay God. At yun nga ginawa ni Jacob. No? So Jacob not only decided but he discerned. But there is something else very important dito sa departure na ito. Napansin nyo, pinatawag niya yung kanyang dalawang asawa. Oh. Pinatawag niya yung dalawang asawa niya at in-explain sa kanila kung ano yung laman ng kanyang discernment. Yan. Palagay ko mahalagang punto siya. Mamaya titignan natin yan sa reflection. No? Jacob was not only making a choice with himself and God. He was making a choice with himself and God, but also in consultation sa kanyang dalawang asawa. No? And that is very important to know. No? At dahil doon, napansin niya, yun din pala ang iniisip ng dalawa. Si Rachel at si Leah. Bakit? Tingnan niyo yung verse 15 up to verse 16. May angal din itong dalawang anak ni Laban. No? So sabi nila, hindi binigay sa kanila yung bahagi nila sa dowry. No? Ang customary pala nung panahon yon, yung dowry na ibibigay ng lalaki sa pamilya ng kanyang mapapangasawa, ibibigay siyempre do sa tatay ng mga yung babaeng kanyang mapapangasawa.
bahagi pala nung dowry na yun, nung tatay sa kanyang anak, no? Bilang endowment. No? Bilang endowment, no? Endowment sa Tagalog. Mahirap. Mahirap. No? Diba? So, yung dowry mula sa groom patungo sa party ng bride, kailangan ibibigay ng father of the bride yung bahagi doon sa bride bilang endowment, bilang pamana. Pamana alang-alang sa mga magiging apo. Yun. Dito pala, sabi ni Rachel at ni Leah, verse 14, wala, no? Any portion of inheritance, wala. We are regarded by our Father as foreigners. So, ganong kamateryoso si Laban. No? So, lahat ay gusto niya, kanya. No? So, lahat pakabig. So, makikita na po natin dito yung greed, no? Ni Laban. At bakit dito kung ganon, ang parang sinasabi ng dalawang anak ni Laban, si Leah at si Rachel, actually yung ginawa ni Jacob na panglalamang kay Laban, di ba, sa previous chapter, kapag mating period ng mga flock, gumagawa ng remedyo si Jacob para sa ganon, mas marami doon sa ipanganganak ay batik. Kasi usapan nila ni Laban, lahat ng batik kanya. No? So, gumagawa siya ng style, ng method, no? Nasabi mo itong dalawang asawa niya, actually kanila, yung ginawa mong yun, hindi talaga yung panlalamang, kung hindi kanila, yun ay pagkuha ng nararapat sa iyo na hindi binibigay. Alam niyo po, ito yung tinatawag natin sa morality na occult compensation. Medyo delikado to, explain ko lang ng konti. No? Kapag ang isang empleyado underpaid, below contract, underpaid, at nagnakaw, maaari mo siyang kasuhan sa batas ng Pilipinas. Pero sa moralidad ng simbahan, wala siyang kasalanan. Hindi immoral ang kanyang ginawa. Kasi, kinukuha lang naman niya ang nararapat sa kanya na hindi mo binibigay. Kaya, alam niyo dito, magkataliwas yung standard ng morality tsaka legal, ha? Pwede sabihin mo, legal, nagnakaw. Nagnakaw siya. Ninakaw niya yung materialis ni Dudong sa construction. Kasi hindi siya pinakain ni Dudong. So, hindi siya kontento. No? May karapatan si Dudong na kasuhan yan. Legal. Pero sa moral na usapin ng simbahan, walang kasalanan yung taong yun na nagnakaw sa kanyang kagutuman sapagkat hindi mo swineldohan na maayos. Ang tawag po dyan ay occult compensation. No? Occult compensation. So, baka gawin nyo yan bukas, ha? Sabi, turo ni Father Tony. No, pero yun ang explanation kung bakit itong mag-asawa, sabi niya, okay lang yung ginawa mo. No? Yan. Now, so, dahil doon, ay minabuti na nilang umalis. Pero bago umalis, yan, may ginawa
itong si Rachel. Yan. No? Meron siyang ninakaw. Ano yung ninakaw niya? Ninakaw niya yung mga house gods ng kanyang ama. Verse 19, ano? Yung mga house gods, no? Oh, by the way, in verse 19, sabi dito, umalis si Jacob at ang kanyang umalis si Jacob at ang kanyang buong pamilya habang nasa field si Laban shearing the sheep. Ano ba ibig sabihin na shearing the sheep? Ayan, no? Kasi, di ba, kumakapat yung balahibo nung Oo. Kumakapat yung balahibo nung mga tupa, so ginugupitan yun. Ginugupitan kasi kukunin yung wool. Yun ang ginagawang wool, yung balahibo yun ng tupa. No? Pero ginugupitan din yun sapagkat pag hindi, baka ma-heat stroke ang tupa. So, ibig po sabihin, ang pangyayaring ito ay naganap ng summertime. So, summertime na. So, bibigyan ng summer look yung mga tupa. No? So, at syempre nasa field si Laban. Now, tama-tama rin kasi alam nyo, hindi ka naman pwedeng maglakbay ng malayo pag hindi summer. Kasi nung panahon nyo, kapag winter time ang lakbay mo, patay ka. No? Sobrang lamig. Lalo-lalo na kasi si Jacob dadalhin niya lahat. Yung pamilya niya, yung mga anak niya, yung lahat ng kanyang ari-arian ng mga hayop to cross the desert in winter will be courting a catastrophe. No? Kasi alam niyo, ang disyerto ho, medyo deceiving yan. Ang disyerto, sa umaga, mainit. Pero, sa gabi, lalo-lalo na kapag winter, kung gaano ang init sa umaga, yun din ang baliktad ng lamig sa gabi. Sa disyerto. No? So, it will not be good to journey in the desert during the winter. So, hinintay talaga nila na summer. So, may alibay na umalis si Laban. Maganda-ganda rin ang panahon para mag-travel naman at makalabas at makalayo si Jacob. Ayan. Now, itong verse 19, nagpapakita na itong si Laban ay bagamat naniniwala sa Diyos, meron pa rin siyang mga kasamang mga Diyos-Diyosan. So, mix. No? Sa bagay, hanggang ngayon may ganyan no? Diba? May Santo Niño, may Buddha, may pusa, nakakaway-kaway, lahat yung pampabuenas Father. No? May palaka, no? So, alin man dyan, baka alin dyan ang magbigay, okay lang. So, ganun din dito, no? So, halo-halo yung pinaniniwalaan ni Laban, no? Pero bakit tinakaw ni Rachel yung mga idols na yun? Dalawang dahilan. Una, ninakaw niya yun para sa ganon hindi magamit ni Laban kung sakasakali. No? Laban sa kanila. Diba? Amaya, no? Gamitin ni Laban yun at manalangin siya to sa mga Diyos-Diyosan na yun. At kung magkataon, baka magkaroon pa ng aberya yung kanilang lakad. So, tinakaw na lang niya para hindi magamit. Pero pangalawa ho, at mas malalim na dahilan, etong mga idols na ito ay mga heirloom. Heirloom. Mga pamana ng lahi. No? O, gaya niya, sa Holy Week, meron yung mga umuuwi kasi may mga alagang mga santo. Diba? Mga centuries old ivory image ni Maria Magdalena. Ayan. Ipoprosesyon po, Father. Kaya kailangan umuwi kami kasi
Yan ay pamana mula sa lola. No? Yan. Meron ganyan kapag Holy Week. Meron na akong kilala, yung kanilang heirloom ay Santo Inchero. Yung Jesus na patay, no? Nakahiga. Kailangan nilang umuwi kasi simula nung mamatay ang lola nila, hinahiwa-hiwalay na. No? Yung isang pamilya hawak yung ulo. Yung isang pamilya hawak yung kanang kamay. No? Kaya hindi matutuloy ang prosesyon kung hindi magbo-bolt in. No? Yung iba't ibang parte na yun ang Santo Entierro. No? Kaya big occasion sa kanila, pag Holy Week, uuwi talaga sila. No? Para ayusin yung kanilang heirloom. So, yun din yung dahilan dito ni Rachel. Kaya kinuha niya yung mga idols na yun. Those are heirlooms. Pag namatay ang magulang, pinapamana yun. At kadalasan itong mga idols nito ay gawa sa precious metal. No? At nung araw, ang pinaka-precious na metal ay silver. Silver. Kasi ang silver noon nanggagaling pa sa Africa. Wala akong silver ang Middle East. No? Puro gold doon. So, kaya kita nyo yung mga galing Middle East ng mga nagkaka-jaundice. Dilaw na dilaw. Naka-jaundice yan. Mahahalata mong malapit na naman sumakay kapag isa-isa nang nawawala. So, yun. Oh, by the way, sa Hulo, sa Mindanao, walang bangko. Sa Hulo. Walang bangko sa Hulo. Ang makikita mo sa Hulo ay tabi-tabing sandaan. Kasi daw yung mga Muslim sa Hulo, hindi nagbabangko. Pag may pera yan, bili ng bili yan ng mga jewelry. Pag nangailangan, sanda. Walang bangko sa Hulo. Kaya pumunta kayo sa Hulo. No? Yan eh, kung medyo matapang-tapang kayo. Sa Hulo mismo ha. Sa ganda ng Hulo. Proper. No? Sa Hulo. I've been there several times. Kaya alam ko. No? Okay. So anyway, umalis na yung yung dalawa na asawa kasama yung mga apo at si Jacob. And sabi dyan sa verse 25, they pitched on a tent. Their tent on the hillside. No? Yan. So they pitched on the hillside. So natural lamang po yun kasi that is a security matter. No? Kung gusto mong maging safe ang iyong grupo, kailangan ang inyong kampo ay nasa taas. Ayan. So, they pitched on the hillside. Nung malaman ni Laban na umalis ng walang paalam si Jacob, tinugis niya. Pursuit. No? Dinala niya yung kanyang mga kaanak at kanilang tinugis itong si Jacob at ang kanyang kampo. No? Now, take note na noong makuha na, ma-overtake na nila, sabi dito, nag-pitch din si Laban sa kabilang hill. So, tanawan sila. Alam niyo, symbolic po ito, no? Bakit symbolic? Ito'y nagpapakita na Jacob now begins to look at Laban not as a father-in-law, but as a rival. No? So they are on the same level. They are opposite, no? So they are on the same level. And then, of course, nag-usap yung dalawa, tinanong ni Laban kung bakit hindi nagpaalam ito si Jacob, at meron pang nawala na mga gamit sa bahay. Now, sabi dito, first of all, nagdahilan si Laban na sino mang mahulian niya na nagnakaw ng mga idols
ay kanyang paparusahan. Si Rachel yun. No? Now, talagang hindi alam ni Jacob na kinuha ni Rachel. Kaya nga, nung tinatanong si Jacob, sabi ni Jacob, wala dito kanya, pustahan tayo. Kahit halughugin mo lahat yan, wala dito. Nakakalam lang kasi si Rachel. Now, makita nyo rin dito ang utak ni Rachel. Nilagay niya yung mga idols at inupuan. Inupuan. Na, nung lumapit na yung kanyang tatay, sabi niya ay, sabi niya doon sa kanyang tatay, huwag siyang lalapit, pasensya na, kasi sabi niya, she is on a woman's way. Sabihin, meron siyang monthly visitation. Now, pag ganon, hindi pwedeng hawakan ng babae at ng lalaki ang babae. Bakit? Kasi the flow of blood was considered unclean. Kasi ano yun, sa mga Hudyo nung araw, bawal ang mahipo mo yung dugo. Kasi ang dugo, para sa kanila, yan ang dinadaluyan ng buhay. At ang dinadaluyan ng buhay, ang dugo, ang may karapatan lang dyan, ang Diyos. Kaya, hindi pwedeng hawakan. Unclean. So, pero maliban doon, alam niyo po, maliban sa pagiging unclean, meron ding implication itong ganitong ginawa ni Rachel. Pinapakita rin dito yung tinatawag po natin na powerlessness of the idols. Isipin mo yung idol, inupuan ng babae. Walang magawa yung idol. So, pinapakita rin dito kung gano'n yung nothingness of the idols. No? Na wala talagang power yung mga idols. So anyway, nag-usap itong dalawa, bringing out ni Jacob kung ano yung issue niya kay Laban. No? And so it is best na umalis na lamang siya. Now at the end, sabi dito, they made a covenant. No? Nag-usap sila, gumawa ng pagtitipan. Now, itong pagtitipan ito na kanila pong ginawa ay mahalaga sapagkat ito ay paglalagay ng boundaries. So sa pamagitan ng usapang ito, nais nilang i-fix kung ano ang boundary ng property at pwedeng daanan ni Jacob at ang hawak ng teritoryo ni Laban. No? At they seal the covenant by two things. Una, naglagay sila ng bato. So, ganun sila nung araw. No? So, gumagawa sila ng monumento ng kanilang kasunduan, bato. Bakit bato? Kasi yung bato ay natural element yon na hindi matitinag. So, parang ganun din siya sabi nila, no? Ganun din ang usapan nila. Nakataga sa bato. Doon pala galing yun. Ano? No? Doon galing yung expression na yun. Itaga mo sa bato. No? Very, ano pala yan? Very biblical. No? Sa Old Testament, the stone, the natural stone, was considered a monument. No? So, minamarkahan ang teritoryo sa pamagitan ng mga bato. No? Pero maliban doon, sabi dito, they had a fellowship. Yan. Nung araw, kasi yan ang pinakamahalagang pagpapakita ng kasunduan na pwede kayong umupo sa iisang hapag at magkaroon ng fellowship. No? So, nung araw, kapag ikaw ay umupo at nakikain, ibig sabihin nun, kayo ay magkasundo. Kaya nga si Jesus afterwards, pupunuin niya sa kanya. Bakit siya nakikipag-fellowship
sa mga tax collector at mga patut sa mga tax collector at mga patutut. No? So, kasi nga yun ang implication no? Kapag umupo ka at ikaw ay nakikain, ibig sabihin you identify yourself as a friend of this person. So, matapos yung fellowship na yon, then they went home. So, ibig sabihin po, si Laban bumalik na sa kanyang lugar, si Jacob naman ay magtutuloy na sa kanyang paglalakbay pauwi sa kanyang tunay na lupain, ang lupain ng Kanaan. No? So, nanggagaling siya sa Haran. Haran ay ang teritoryo ngayon ng Syria at Damascus. So, doon siya nanggagaling pababa patungo ng Kanaan. No? Patungo ng bayan ng Israel. Okay? So, yun po yung kabuuan ng kwento. Now, matapos natin tignan yung kabuuan ng kwento, ano-ano ang pwede po nating makuha dito bilang mga lessons? Na sabi nga natin, ito ay hindi lamang basta-basta historical narrative, kung hindi, sabi nga natin, Word of God. Ang Bible ay Word of God. So, anong lessons ang makukuha natin dito? Okay. So, number one, simulan natin sa umpisa, pinapakita uli dito na God is the Lord of history. So, ang dahilan ni Jacob para maggumawa ng desisyon ay hindi lamang po yung mga human na kadahilanan. Hindi lamang yun. No? Kung hindi, sabi niya, may pahiwatig ang Diyos. Ang Diyos ang gumagabay sa mga pangyayari. So, ang mga pangyayari nagaganap sapagkat kung hindi man ito kalooban ng Diyos, ito ay hinahayaan ng Diyos. But God works through history. The final cause of events are not the human characters, but God. So, yan ang unang pinapakita rito. So, sa lahat ng nagaganap, nandoon ang confirmation ng Diyos. No? Kaya naman sa atin, we should be like Jacob. It is not enough to decide. It is not enough to decide. A person of faith does not only decide. A person of faith must discern. No? Hanapin mo ang confirmation ng Diyos. No? Hindi lang kung ano yung best effort mo. Marami nalilintikan ko sa best effort na yan. Best effort na lang. Uloy. Yan ang hirap eh. Tapos ngayon eh, hindi pa kalusot-lusot. So, wala na. So, you know, if you think that you are the only one in control, it makes you so arrogant. So, ito, isa-isa sa mga naging point ni Jacob. Pangalawa, napakahalaga din po yung tinatawag natin na dialogue. Lalo-lalo na kapag ang desisyon affects not only you, but the family. Kaya kanina binibring out yun. Isipin nyo, kailangan paliwanagan ni Jacob ang kanyang asawa. Ang kanyang dalawang asawa. Eh kung yung isang asawa pala, mahirap mo ng paliwanagan. Huwag ka nang dumalawa. Buti na lang kay Jacob, medyo magkaayon yung dalawa. Okay? This is an Old Testament story. This was the culture before. No? Gaya na explain ko sa inyo. Pero ang mahalaga mag-pick up natin dito yung dialogue nila. Na bagamat sabi
sabi natin, the Old Testament is a patriarchal system. Sa Old Testament, talagang malaki yung poder ng lalaki, patriarchal. Yet, sa puntong ito, makikita natin yung naging pagpapaliwanag ni Jacob ng kanyang decision. Very important yun, I think, in any relationship. No? The art of dialogue ng kanyang decision. Very important yun, I think, in any relationship. No? The art of dialogue. So, na everything must be clear for both of you. So, in fact, let me go down to something very basic. Many people ask, what is the morality of family planning? Father, hanggang saan ang pwedeng maging gawain ng mag-asawa sa family planning? Alam namin, Father, kung ano yung kautusan at ano yung tinuturo ng simbahan. Pero, paano naman yung situation namin? Yung aking mister ay lingguhan lang umuwi. No? At alam niyo po, pag lingguhan siya umuwi, no? Talaga, siya'y gutom na gutom. Uhaw na uhaw. Father, kapag hindi ko yung pinagbigyan, baka maghanap yan ng ibang karinderya. Diba? Bata pa naman kami, Father. Paano po yun? Hindi naman tuwing uuwi siya ay off-season ako. Paano yun? What can we do? Alam niyo po, dito ko minsan na misunderstand ang simbahan. Siyempre, kung ikaw ay magsasalita sa pulpito ng katedral, ang ilalahad mo ay kung ano yung prinsipyo ng simbahan. Ito ang prinsipyo ng simbahan, ito ang itinuturo ng simbahan. This is the law. This is the principle. But for every law, there is an exception. So, the exception is this. So, ang punto dyan, ang mahalaga ay ang pag-uusap ng mag-asawa. Na anumang desisyon na kanilang gagawin regarding this part of their relationship must be a decision of both of them. Ang tawag po ng simbahan doon ay decision and consensus of conscience. Sa pag-uusap ng mag-asawa, they feel na ito ang pwede sa kanila. Doon, hindi mo na pwedeng panghimasukan yun. No? Yun ay konsyensya nilang dalawa sa harap ng Diyos. Considering yung kanilang sitwasyon. Alam naman nila kung ano yung pangalan ng simbahan, pero considering yung sitwasyon nila, ito ang pwedeng maging conscious decision nila. Kaya alam niyo yung mga nagsasabi ng simbahan po ay napakahigpit. They misunderstand. Diba? Siyempre, kung tatay ka, masasabihin mo, alas 6 ng hapon, dapat nandito na kayo. Yan ang batas. Yan ang batas. Pero kung ikaw yung anak, pwede mo na malapitan yung tatay mo. Tay, may konting gimmick kami ngayon kasi graduation. Pwede bang alas 10 ako upoy? Diba? So, yun ang punto ron. Siyempre, kung nandun ka sa harap ng malaking tao, hindi mo pwede sabihin yung exception. Diba? So,
But the point there is, ang conjugal dialogue ng mag-asawa at yung kanilang pagpapasya, dalawa sila sa kanilang konsyensya. That is the most important part of any decision. No? So, lalo-lalo na sa usapin ng pag-aayos at pagpaplano ng pamilya. Yan po yung punto. No? Okay? Now, another lesson that we take note dito po sa ating kwento ay yung importance na tinatawag po natin na pananalangin. No? Take note that ang naging parang sandigan ni Jacob laban sa kanyang father-in-law na si Laban is that, he believed that God was protecting him. No? Ibig sabihin niya na he was living a life of prayer. Kasi, hindi mo naman mararamdaman ang presensya, yung closeness ng Diyos sa buhay mo, no? Yung strength ng Diyos sa buhay mo, kung hindi ka very close kay Lord. Look at what is said in verse 29 of this chapter that we are reading. Sabi sa verse 29, "It is in my power to do you harm." Sabi ni Laban sa kanyang son-in-law na si Jacob. Verse 29, sabi niya, "It is in my power to do you harm, but the God of your father spoke to me last night." Sipin niyo, ang nagsabi kay Laban na maghinay-hinay siya. Sabi niya, the God of your father. So, the God that Jacob was praying to appeared to Laban and spoke to Laban. So, Jacob had been in a way protected by this great power of God. So, I think sa lahat po ng ating ginagawa, it is always then very important na you do not just pray when you need help. But prayer must be a habit. It must be a habit. It must be a natural thing sa buhay natin. So I think yun po yung ilang mga bagay na mahalagang tignan natin dito sa kwento natin binasa. May tanong kayo? Bago ako umalis dito, ay didistribute ko muna itong hako dala-dala ko ngayong gabi. Bawat fold po ay may 4 na kopya. So if you take one like this, 4 na kopya ng laman nito. Ito ay binabahagi namin sa inyo bilang way of helping you and your family to have a meaningful celebration of Holy Week. Lalo-lalo na kasi ganitong panahon sa darating na linggo. This time next week, we are not having our first Thursday Mass. Kasi meron tayong Huwebes Santo. So ito pong Pulyetos Day to ay isang guide for the Holy Thursday celebration. So yung iba kasi medyo nagtatanong. Sa first part ng front page, may konting paliwanag tungkol sa simula, kasaysayan ng bisita iglesia. Yan. So kasi marami nagtatanong. So ginawa na namin ng write-up. Ngayon, may dalawang pamamaraan ng pananalangin po
pagkatapos ng Mass of the Lord's Supper, iisa lang ang misa sa Huwebes, sa parokya, maliban sa katedral. Sa katedral, dalawa. Sa katedral, dalawang misa, isa sa umaga. Yung umaga, yan ang pagsasama-sama ng mga pari para sa renewal ng aming vows sa umaga. Pero sa hapon, sa lahat ng simbahan, isa lang po ang misa. Yan ang Mass of the Lord's Supper, Last Supper Mass. Na matapos yung Last Supper Mass, doon natin ginagawa ang bisita iglesia. Pero hindi lalampas ng alas 12. In fact, maraming simbahan, pagdating ng alas 12, sasara nila at aalisin na ang Blessed Sacrament. Ang dinadalaw po natin sa bisita iglesia ay ang Blessed Sacrament na nakalagay sa isang altar. Makikita niyo naman yun kasi yun lang ang altar na may dekorasyon pag Huwebes Santo. Now, dalawa ang pwedeng maging pamamaraan ng pananalangin natin after the Mass of Holy Thursday. Letter A is we can spend 1 hour before the Blessed Sacrament sa parokya mismo. So, yung prayers sa letter A ay guide para sa isang 1 hour adoration sa parokya. Yan. Now, yung iba naman, gusto nila lumipat. No? So, sa letter B sa likod, ay isang maliit na guide naman para po sa pagbisita sa 7 simbahan. O, hindi po 14, ha? O 15. Yung iba pinipilit gawin 14 o 15. Hindi niyo po magagawa yun hanggang alas 12. No? So, it's only 7. Why 7? Kasi gaya na sinabi namin doon sa right up sa umpisa, ang Visita Iglesia nagsimula po sa Roma, kung saan binibisita ang 7 malalaking simbahan ng Roma. No? So, yun ang pattern. So, 7 simbahan. Sa bawat simbahan, we have to pray before the Blessed Sacrament. So, before the Blessed Sacrament. And then, you can pray for your own intentions, your intentions as a family. Pero isang bagay po na hindi rin natin dapat kalimutan as you go through all the 7 churches is to pray for the intention of the Holy Father. So in each church that you visit, aside from praying your adoration before the Blessed Sacrament, you have to mention your intention and you have to pray for the intentions of the Holy Father. So yun po yung ilang simpleng guidance para po sa Huwebes Santo. Malinaw? Yung way of the cross, yung iba ginagawa yan. Gaya po ng in-explain namin sa front page, ito po ay naging offshoot ng practice ng Visita Iglesia na ito'y i-introduce ng mga Espanyol sa Pilipinas. Pero hindi yun ang original. In fact, ang problema sa Way of the Cross, kapag nag-Way of the Cross ka, yung iba, siyempre ang nagiging focus yung Way of the Cross at naiisa-isang tabi ang pananalangin before the Blessed Sacrament. So, napakahalaga po yung prayer before the Blessed Sacrament. Kasi that is really what makes Holy Thursday a special day. It's the day of the Eucharist. Okay? Okay, so yun naman po. Maraming salamat.